Luo Jing, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang ganda pa rin niya. Parang noong nasa kolehiyo pa tayo. Ang bawat ngiti at kilos niya ay nagpapakilig pa rin sa akin. Xiao, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang. Uy, hindi ba ito ang dating kaklase nating si Luo Jing? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Hindi pa nakahanap ng tamang trabaho. Paano naman wala? Si Luo Jing ay isang profesional na booster. Dati madalas ko siyang kunin. Tingnan nyo. Luo Jing. Ngayon booster ka na pala. Sayang naman ang 4 na taon sa kolehiyo. Tama. Tayong lahat ay nakapagtapos, at may trabaho na. Ikaw ay kumikita pa rin sa paglalaro. Hindi ba nakakahiya? Oh, naglalaro ka pala para sa iba. Ayos din naman yan. Kapag may oras ako, susubukan ko rin. Tingnan natin ang laro ni Luo Jing. Kumusta ang mga kasanayan niya? Hindi lahat ng tao, pagkatapos ng graduation, ay makakahanap agad ng trabahong gusto nila. Si Luo Jing ay napakahusay. Sa hinaharap, siguradong makakahanap siya ng angkop na trabaho. Xiao, huwag mo na siyang ipagtanggol. Ang taong katulad niya, ano ang dapat ipagtanggol? Maging kaklase niya. Talagang nakakahiya para sa atin. Kung hindi naman ako tinatanggap ng lahat, aalis na lang ako. Hey, Luo Jing. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang. Luo Jing. Luo Jing, nagbibiro lang ang mga kaklase. Bakit ka umalis? Hindi mo ba kayang magbiro? Bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Luo Jing. Luo Jing. Magising ka na. Huwag mo akong takutin. Siya mismo ang nagsabi na bitawan ko siya. Hindi ko kasalanan ito. Natukoy ang kondisyon ng host na angkop. Matagumpay na nabind ang sistema ng taiko ng kayamanan. Luo Jing. Luo Jing. Nadapa ka ba? Huwag kang magbiro. Luo Jing, magising ka na. Ito. Hindi ba ito ang interface ng laro ng taiko ng kayamanan? Ako ba ay nananaginip? Binabati kita, ikaw ay nakatali na sa sistema ng dakilang mayaman. Tapusin ang mga gawain ng sistema upang makuha ang kaukulang gantimpala. Ang kasalukuyang gawain ay makipagkamay sa iyong hinahangaan sa unang pagkakataon. Isang portion na kotse bilang gantimpala, sistema ng taiko ng kayamanan. Ang taong gusto ko. Paano kaya hahawakan ni Xiao ang kamay ko? Hey Luo Jing. Ano yang ginagawa mo sa kamay mo? Nahulog ka ba at nagkaroon ng ilusyon? Gusto mo ba akong tumawag ng ambulansya para dalhin ka sa psychiatric ward? Huwag mo silang pansinin. Gusto mo ba kitang dalhin sa ospital? Luo Jing, mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Natapos ang mission na magkahawak kamay. Gantimpala, isang Porsche 911. Luo Jing, anong nangyari sa'yo? Hinawakan talaga ako ni Xiao. Ang gantimpala ng sistema ay isang Porsche. Paano nangyari yon? Siguradong nabagok ako. Oh, hindi. Wala yon. Pupunta lang ako sa banyo. Tingnan mo, talagang isang cute na bata, natakot na natulala. Baka may nakita akong guni-guni. Totoo ito. Kasalukuyang misyon ng host, bumili ng 100 sesyon ng propesyonal na kurso sa fitness, upang makamit ang pagbabago bilang perpektong lalaki. Gantimpala sa South City Fitness Center. Ang pagmamayari ng gusali ng opisina. Mag-ehersisyo at makakakuha ka ng gusali ng opisina. Ang sistema na ito ay sobrang galing. Luo Jing. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito.
upang mapahanga ang lahat. Lalo na si Xiao. Nakakainis talaga ang magtrabaho. Kung hindi ako makabenta ngayong buwan, tatanggalin na ako sa gym. Manlin. Ang ganda ng katawan mo. Maghanap ka lang ng boss. Magbenta ka lang. Ayos na. Oo nga. Ang ganda ni Manlin. Magbenta ng ilang personal na mga klase. Pwede rin kumita ng maraming pera. Kung ganun. Ginoong Leo, mag-apply ka ng card dito sa akin. Total ilang libo lang naman. Para sa'yo, barya lang yan. Sige, hintayin ko lang na mag-expire itong card ko. Tapos sa'yo na ako magre-renew. Oo nga. Pwede akong kumuha ng gym card. Kay Chen Manlin. Mabilis lang matatapos. Ang system task. Chen Manlin, saan ka nagtatrabaho na gym? Bakit? Gusto mo rin bang mag-gym, Luoda? Ang membership sa gym namin, 38,888. Kaya mo bang bayaran? Ako, kaya niyang bayaran. Sa tingin ko, hindi niya kayang pakainin ang sarili niya. Oo nga, Luo Jing, mas mabuti pang. Isipin mo muna kung paano mo bubuhayin ang sarili mo. Huwag mo nang alalahanin ng iba. Huwag niyo naman sabihin yan. Mabuti lang ang intensyon ni Luo Jing. Chen Manlin, bibilhin ko ang mga private lessons mo. Bibili ako ng 100. Luo Jing, hindi ka pa ba gising? 100 private lessons, libo-libo ang halaga niyan. Huwag kang magbiro dito. Ay nako, Xiao, tingnan mo si Luo Jing. Napakaalaga niya kay Manlin. Manlin, sa tingin ko, bigyan mo na ng pagkakataon si Luo Jing. Ikaw. Xiao. Huwag kang magkamali ng akala. Ako ay, ano lang ba? Luo Jing, huwag mo nang ipaliwanag. Napakahusay ni Manlin. Normal lang na interesado ka sa kanya. Kaya pala gusto niya si Manlin. Kaya pala gusto mo ang dating kaklase. Luo Jing. Hindi rin madali ang kumita ng pera. Naiintindihan ko ang iyong kabaitan. Pero masyadong marami ang 100 private lessons. Bakit hindi ka muna bumili ng ilang lessons para subukan? Bibili ako ng 100 lessons. Sakto kailangan mo rin naman ng performance na ito. Kung tatanggihan mo ulit, edi ako na ang magpapamiyembro sa ibang gym. Luo Jing. Sinasabi ko nga na mataba ka, hingal ka na, naglalaro ka pa ng hard to get. Manlin, bigyan mo na siya ng membership. Tingnan natin kung paano niya babayaran ito. Oo. Gawin mo na para sa kanya. Hindi ako naniniwala kay Luo Jing na kaya niyang gumastos ng ilang libo para sa isang card. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Tama ba? Hindi niya kaya. Sige. May negosyo. Masaya na ako. Ang personal training ko ay 500 kada session. Kung 100 session, pwede kitang bigyan ng 20% na diskwento. 40,000 lahat. Mag-transfer ka na. Ay nako. Nasira mo na yata. 40,000. Tingnan ko kung paano mo makukuha. Sige. Nasa account na ang 40,000. Meron nga pala. Meron ng 40,000. Talaga bang bibili ka ng 100 klase? Syempre naman. Makikipag-ugnayan na ako sa tindahan ngayon. Gagawin kitang miyembro. Ipadala mo lang sa akin ang impormasyon. Sige. Natapos na ang misyon. Gantimpala, sentro ng kalusugan sa timog ng lungsod. Pagmamayari ng gusali ng opisina. May sarili na rin akong ari-arian. Luo Jing. Mukhang kumikita ka rin sa pag-aalaga ng account. 4,000 piso. Kinuha mo lang agad. Pero nagawa mong si Chen ang magturo sa'yo ng personal. Hindi sayang ang ginastos mo. Mga kasama. Medyo masama ang pakiramdam ko. Aalis na ako. Xiao, ihahatid na kita pa uwi. Bagong kuha ko lang na BMW 5 Series. Hindi pa nawawala ang amoy. Wow. Talagang may kakayahan si Ginoong Leo. Mukhang malungkot siya. Dahil ba iyon sa nangyari kanina? Hindi ko na siya pwedeng iwan mag-isa. Nagsimula ang misyon, unang hatid. Hatid si Jiang Xiao pa uwi gamit ang Porsche. Gantimpala, isang malaking unit sa sentro ng lungsod. Xiao, ihahatid kita. Luo Jing. Ano ang gagamitin mo para ihatid? Hindi pwedeng magsakay ng tao ang shared bike. Malay mo. Baka shared e-bike pa yan. Luo Jing, ikaw. May kotse ako. Ito ang susi ng Porsche 911. Oo nga, imposible ang Porsche. Paano magkakaroon si Luo Jing ng ganitong kotse? Saan mo nakuha ang susi ng kotse na to? Hindi kaya ninakaw mo to. Ninakaw mo ba? Tingnan mo na lang para malaman mo. Wow!
Hindi ako nagkamali, di ba? Ito ba talaga ang Porsche? Ito ang pinakamataas na modelo na may turbocharger. Aabot ng ilang milyon ang halaga nito. Ilang milyon. Tara, ihahatid kita pa uwi. Hindi mo ba ihahatid si Manlin? Baka nagseselos siya. Dahil binili ko ang kurso ni Chen Manlin. Para sa fitness. Wala kaming relasyon ni Manlin. Hinahanap ko lang siya para sa fitness. Ano bang kinalaman ko dito? Tara, ihahatid kita pa uwi. Sige, salamat sa iyo. Luo Jing, sabihin mo ng malinaw, paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano ba talaga ang nangyayari? Liu Xiao, asikasuhin mo ang sarili mo, ikaw. Luo Jing, hindi kita palalampasin. Luo Jing, dapat. Hindi ka ba, isang nakatagong anak ng mayaman? Hindi ako anak ng mayaman, pero, ngayon kaya ko nang baguhin ang sarili ko, Shi Yao. Iba na ako ngayon kaysa dati, oo. Shi Yao. May gusto akong sabihin sa'yo. Ako. Hello, Mama, nasa baba na ako ng bahay. Luo Jing. Salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Walang anuman, tayo. Magkikita pa ba tayo ulit? Siyempre. Basta gusto mo, nandito lang ako palagi, o sige. Magandang gabi. Halos. Nasabi ko na ang salitang iyon. Tingnan natin ang gym bukas. Pagkatapos ng lahat, iyan na ang magiging negosyo ko. Luo Jing. Talagang dumating ka. Akala ko sinabi mo lang. Nang walang pag-iisip, sinabi ko na gusto kong baguhin ang sarili ko. Sige. Una sa lahat, ako ay isang mahigpit na coach. Huwag mag-alala. Hindi ako nandito para maglaro. Ito ang unang beses mong magsimula ng pagsasanay. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Sige. Para magpasalamat sa'yo, ilibre kita ng pagkain. Sige, hindi na ako tatanggi. Tara. Salamat ha, kung hindi mo binili ang klase, halos natanggal na ako. Walang anuman, kailangan ko rin naman mag-ehersisyo, oo. Ah, bakit? May butil ng kanin sa labi mo. Saan? Sige. Salamat. Shi Yao. Si Luo Jing ay nasa loob. Tamang-tama, itanong natin ang harapan. Ay nako, Manlin, Luo Jing, ang bilis ng progreso nyo ah. Nagde-date na kayo ng pribado. Aalis na ako. Huwag naman. Sakto, sabay-sabay tayong kumain. Curious pa ako, yung dating kaklase natin si Luo Jing. Paano biglang yumaman ng ganito? Saan galing ang pera ko? Wala kang pakialam. Isa kang gamer. Gastos ka ng gastos. Hindi ito nakaw. Galing ba ito sa langit? Sobra ka na, Liu Gang. Bakit may pera siya? Bakit ko sasabihin sa'yo? Biglang yumaman ang mahirap. Hindi ba ako pwedeng magtanong? Kahit manalo sa loto. Dapat may dahilan, di ba, Manlin? Pinoprotektahan mo siya ng ganito. Hindi kaya gusto mo siya. Kumain na kayo. Shi Yao, may sasabihin ako sa'yo. Oy, aalis ka ba? Linawin mo muna ang sinasabi mo. Tumabi ka. Aalis ka ba? Linawin mo muna ang sinasabi mo, tabi. Na-detect ang minamahal ng host, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nag-trigger ng misyon, magdeklara ng pag-ibig sa publiko, magdeklara ng pag-ibig kay Jiang Xiao, gantimpala, 51% ng shares ng Xingyao Media, Xiao. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito. Simula pa noong high school, gusto na kita. Luo Jing, bakit bigla mo itong sinabi sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Si Xiao ay akin. Xiao. Dati, ako'y walang tiwala sa sarili.
Pakiramdam ko'y hindi kita kayang pantayan. Pero ngayon, iba na ako. Pakiramdam ko'y may kakayahan ako, na ibigay ang buhay na nais mo. Ngayon. Paano kayo ni Manlin? Shi Yao, ako at si Manlin, ay mag-aaral at coach lamang. Pero totoo ba ito? Shi Yao, talagang nagkamali ka. Tapos na ang misyon. Nakuha ang 51% shares ng Xingyao Media. Ang cute mo. Anong karapatan mong husgahan si Shi Yao? Binabalaan kita. Lumayo ka kay Shi Yao. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Hintayin mo ako. Shi Yao. Simulat sa pool. Ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Oo. Pumayag kang maging girlfriend ko. Ang saya ko. Ang saya ko. Pakawalan mo ako. Ang daming tao dito. Luo Jing. Shi Yao. Congratulations sa inyo. Kanina. Masyado ba akong padalos-dalos? Na-misinterpret ko ba kayo? Shi Yao, hindi kita sinisisi. Kasalanan ko na hindi ko agad na ipaliwanag. Dati kasi, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Natakot akong sabihin dahil baka pati pagkakaibigan natin mawala. Pero sa sitwasyon ngayon, kung hindi ko pa sasabihin, baka tuluyan na kitang mawala. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Masyado akong hindi makatwiran. Nakita ko kayong ganun. Ako. Shi Yao, hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, nagkakamali rin ako. Pero ipinapangako ko sa'yo. Sa hinaharap, ipapakita ko sa gawa. Ikaw lang ang nasa puso ko. Oo, oo. Xiao Zhang. Bagong chairman ng board. Malapit na tayo. Laging handa ka na. Walang dapat magkamali. Huwag kang mag-alala. Vice President Xiang. Aayusin ko ang lahat. Oo. Oh, tama. Ang bagong chairman ay may espesyal na pagkakakilanlan. Maaaring dumating ng tahimik. Kailangan mong bantayang mabuti. Sige, Vice President Xiang. Salamat sa iyong pagsisikap. Pupunta ako para tingnan kung paano inayos ang conference room. Oo, bantayan mo. HMM. Sino kaya ang bagong chairman? Pati ang vice president ay kabado. Ito ang Xingyao Media. Napakalaking kumpanya. Sa hinaharap, akin na ito. Hindi ba ito si Luo, ang dakilang gamer? Nagpunta rito para maghanap ng trabaho. Tumabi ka. Papasok na ako sa trabaho. Nakakatawa. Ang threshold ng Xingyao Media ay para sa mga tulad mo na makakapasok. Narinig mo ba? Lumayas ka na. Ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ko. Tingnan natin kung hindi kita paglaruan ngayon. Hoy. Terra, tingnan nyo ito. Ang game booster na ito, walang makuhang trabaho. Pumunta pa dito sa Star Media para manggulo. Ang tatay ko ang namamahala sa seguridad ng Xingyao Media. Siya ang head ng security. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, maaari kong pag-isipan, napatawarin ka. Ginoong Liu, sabi ni Vice President Xiang, na darating ang bagong chairman ngayon. Kung lumaki ang gulong ito, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito, Mr. Liu. Paparating na ang bagong chairman. Huwag na kayong magulo. Mga kasama, ang bagong chairman, unang beses sa kumpanya. Ang meeting room na ito, dapat laging malinis. Ayan, mga ID, ayusin ng maayos, walang dapat maging mali. Nako, malapit na ang oras, malapit nang dumating ang bagong chairman. Xiao Zhou, sumama ka sa akin. Luo Jing, kung hindi lang dahil malapit nang dumating ang bagong chairman, hindi kita palalampasin. Ako ang bagong chairman ng kumpanya. Sa itsura mo na iyan, karapat-dapat ka bang maging chairman ng aming kumpanya? Alam mo ba ang market value ng aming kumpanya? Ang kumpanya namin ang namumuna sa buong probinsya sa industriya ng libangan, Starshine Media. Ikaw na cute, magising ka nga. Umalis ka na, kung magulo ka pa,
Huwag mo kaming sisihin. Bitawan mo ako. Tigil. 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 Ay, Vice President Xiang. Vice President Xiang, anong ginagawa nyo? Vice President Xiang, sakto ang dating mo. May taong nagpunta dito sa kumpanya natin para manggulo. Pinigilan ko siya. Ikaw si President Xiang, di ba? Ang laki ng kumpanya nyo. Hindi man lang makapasok sa pintuan. Luo Jing, anong pinapakita mo? Isang bayarang manlalaro, gusto pang makapasok sa Star Media namin. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Tumigil ka na agad. Mr. Luo, pasensya na po, nahuli ako ng dating. Pasensya na kung nagulat ka. Ginoong Luo, nagkamali ka yata. Isa lang siyang proxy player, hindi mo ba nakikita? Siya ang bagong chairman, Ginoong Luo. Imposible. Paano ito posible? Pasensya na po, napag-alala kayo ni Mr. Luo, aayusin ko ito ngayon. Ikaw. Tanggal ka na ngayon. Umalis ka na agad. Mr. Xiang, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Nasa kumpanya ako ng maraming taon. Kahit walang malaking nagawa, marami akong hirap na tiniis. Ginoong Luo. Ako ang nagkamali. Isa itong malaking pagkakaintindihan. Para rin naman ito sa ikabubuti ng kumpanya. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Xiang. Kung talagang para sa ikabubuti ng kumpanya ang ginagawa niya, hayaan natin siyang matutunan ng mabuti. Ang leksyon sa pagkakataong ito. Naiintindihan, Ginoong Luo, Liu Gang. Ikaw ngayon ay ibinaba sa ranggong pangkaraniwang empleyado, at inatas ang maglinis sa likuran. Kung may mangyari pang pagkakamali, umalis ka na agad. Sobra naman ito. Sobra. Binigyan ka na ni Mr. Luo ng pagkakataon, nagtatawaran ka pa rin. Salamat, Mr. Luo. Salamat, Mr. Xiang, Mr. Luo. Nakahanda na ako doon. Sumama ka sa akin. Sige. Salamat, Mr. Xiang, Terra. Ikaw na, Luo Jing, hindi kita palalampasin. Mga kaibigan, ito ang bagong chairman ng kumpanya. Ginoong Luo Jing, palakpakan natin siya. Ito ang bagong direktor. Bakit parang delivery boy lang, Mr. Xiang, hindi kaya ikaw ay, nagkamali ka ng amo, ano, talagang matalas ang mata ni Mr. Zhang, narinig ko sa anak ko, na dati yung batang yun, ay isang game booster lang. Hindi ko alam kung paano, siya nakapasok sa Star Media natin. Game booster. Talagang kahit sino na lang ang pwedeng maging, chairman ng Xingyao. Xiang Wenji, talagang pabata ka ng pabata. Zhang Zon, huwag kang masyadong lumampas sa linya. Ginoong Luo, siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Oy! Kahit na ikaw ang pinakamalaking shareholder, kailangan mo pa ring magpakita ng tunay na kakayahan sa kumpanya namin. Hindi namin kailangan ng dekorasyon, tama ba? Ano kaya ang palagay ni Direktor Zhang? Ano ang dapat kong gawin? Iyan ang tinatawag na may kakayahan. Napakadali. Dalhin ang kumpanya sa kita, sa loob lamang ng isang buwan, kung ang kita ng Xingyao ay tataas ng higit sa 10%. Kami, ang mga matatandang ito, ay lubos na haangga sa iyo. Hindi ba masyadong marami? Sumang-ayon na ako. Sige. Hihintayin ko na lang si Mr. Luo, nadalhin tayo sa malaking kita. Adjourn na tayo. Si Zhang Zon ay matagal na sa kumpanya. Sinadya niyang pahirapan ka. Walang problema. May plano ako. Ay, Mr. Zhang, huwag magmadali. Siguradong may solusyon. Bantayan mo ng mabuti. Si Mr. Luo na bagong dating. Gusto kong makita. Ano bang magagawa niya sa akin? Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang mga tao. Lahat ng kilos niya ay hindi makakaligtas sa atin. Magaling na bata. Hey, Mr. Zhang, bakit hindi natin siya gumawa ng gulo para sumuko siya? Walang pagmamadali, hayaan mo muna siyang magpakasaya. Hintayin natin na hindi niya magawa ang target, pagkatapos ay itatapon natin siya. Talagang matalino ka, Zhang.
Pagdating ng panahon, ang Starshine ay magiging sa iyo pa rin. Ginoong Luo. Ito ang inyong opisina, at ito naman, si Sekretarya Xiaozhou. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa kanya. Sabihin nyo lang kung may kailangan kayo, Ginoong Luo. Sige. Bilang isang tagapamahala ng kumpanya, kailangang magkaroon ng sapat na kakayahan sa pamamahala. Misyon, magbasa ng 10 libro sa negosyo sa loob ng 1 oras. Gantimpala, nangungunang pag-iisip sa negosyo. Ang galing. Malaking tulong ito sa akin ng sistema, Ginoong Luo, tungkol sa pastahan ninyo ni Zhang Zon. Sa tingin ko masyado kang padalos-dalos. Sa ganitong kaikling panahon, ang kita ng kumpanya, hindi ganoon kadaling patasin. Zhang Zon, sadyang pinapahirapan ka niya. Shang Zong, huwag kang mag-alala, dahil nang ahas akong tumaya, natural na may paraan ako, para tapusin ang pastahan. Xiaozhou, pumunta ka ngayon, at bilhan mo ako ng ilang libro tungkol sa pamamahala ng negosyo, yung pinakapatok sa bentahan. Pumunta na ngayon para bumili ng libro. Tama. Mas mabilis, mas mabuti. Bilisin mo. Sige, Boss Ro. Mukhang itong tao ay talagang walang alam sa negosyo. Ano ang silbi ng pag-aaral sa huling minuto? Hindi ko rin alam ang hinaharap ng kumpanya. Ano ang gagawin? Ginoong Luo, narito ang libro na hinihingi ninyo. Sige, maaari ka nang umalis. Sige, Ginoong Luo, lalabas na ako. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Yaw. Sino kausap mo? Ang saya mo. May boyfriend ka na ba? Ma. Wala, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ay nako, ma. Ibalik mo sa akin. Tingnan ko nga. Ay nako. Ang dalas ng mga chat records. Sabi mo wala. Yaw. Bata ka pa. Huwag kang magpapaloko kung magkakaroon ka ng karelasyon. Sa tingin ko, okay si Liugang, tatay. Nanay. Sinabi ko na sa inyo ng maraming beses, magkaibigan lang kami ni Liugang. Ano bang mali kay Liugang? Maganda ang pamilya niya, maganda rin ang trabaho niya. Hindi mo siya kailangang maging kasintahan. Pero huwag ka namang basta makipagrelasyon sa kung sino-sino. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Basta ang damdamin ko. Ako ang magdedesisyon. HMPH. Tingnan mo. Ikaw ang sanay na sanay sa kanya, di ba? Ngayon itong batang ito. Lalo na siyang nagiging pasaway. Ay. Bakit hindi ko tanungin si Xiao Liu? Baka alam niya ang kalagayan ni Yaw natin, HMM. Hello, tita. Oh, Liu, alam mo ba? Ang anak naming si Yaw, may boyfriend ba siya ngayon? Alam mo ba, ang anak naming si Yaw, may boyfriend ba siya ngayon? Oh, tiya. Alam ko po talaga, kamakailan lang may isang taong nagngangalang Luo Jing, na laging nanggugulo kay Xiao, Luo Jing. Parang pamilyar ang pangalang ito. Sino siya? Itong si Luo Jing, kaklase namin siya ni Xiao noong high school. Ngayon, isa na siyang game booster. Araw-araw umaasa sa panloloko para mabuhay. Hinala ko. Interesado siya sa pamilya ni Xiao. Anong sinabi mo? Hindi mo kami niloloko, di ba, tiyo? Paano ko naman kayo lolokohin? Ngayon itong si Luo Jing, gusto pang makapasok sa kumpanya natin. Dahil sa kanya napag-alitan ako ng boss. Ngayon ayaw pa rin niyang umalis sa kumpanya natin. Sige. Pupunta na ako ngayon. Gusto kong makita kung paano siya naglalakas loob na guluhin ako, anak ni Jiang Dongyang. Luo Jing. Hindi ko alam. Ano ang ginamit mo? Mga pandaraya at panlilinlang. Naging chairman ka ng Xingyao Media. Siguradong ilalantad kita. At pagkatapos ay, tatapakan kita ng husto. Ang bilis ng oras na pala ng uwian. Pero ang dami kong binasa. Nakakapagod talaga. Binabati kita sa pagkumpleto ng iyong pagbabasa, gantimpala para sa pinakamataas na antas ng pag-iisip sa negosyo. Ganito pala, ang pinakamataas na antas ng pag-iisip sa negosyo, mukhang ang Star Media, ay marami pang kailangang pagbutihin.
Marami pang kailangang pagbutihin. Ayon sa aking palagay. Isang buwan. Tumaas ang kita ng 10%. Napakadali lang. Ang galing talaga ng sistemang ito. Ikaw si Luo Jing. Ikaw ay, ako si Jiang Dongyang. Narinig kong kamakailan, nililigawan mo ang anak ko. Magandang araw po, tito. Tama po, totoo po na nililigawan ko si Jiang Xiao. Binabalaan kita, lumayo ka sa anak ko. Kung guguluhin mo pa ang anak ko, hindi kita palalampasin. Tito, alam kong dati. Hindi ako karapat-dapat kay Xiao, pero nagbago na ako ngayon. Nagbago. Paano ka nagbago? Hindi mo ba sasabihin sa akin na nagtatrabaho ka sa Xingyao Media, na may walang katapusang hinaharap? Oo, tito, totoo. Nagtatrabaho ako ngayon sa Star Media. Akala mo hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Akala mo talaga madali akong linlangin tulad ni Xiao. Ay, tito. Tatay, bakit ka nandito? Tay, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, maloloko ka na. Tay, hindi na ako bata. May karapatan akong makipagkaibigan. Tito Xiao, ang daming tao dito. Hindi maganda mag-usap dito. Paano kung maghanap tayo ng restaurant para makakain at makapag-usap? Wala naman akong gustong pag-usapan sa'yo. Tatay, naniniwala ako kay Luo Jing. Hindi kanya bibigwin. Pakinggan natin siya kung ano ang sasabihin niya. Sige. Gusto kong makita kung ano ang masasabi niya. Tara, pakiusap. Tito, hindi ko alam kung ano ang gusto niyong kainin, kaya nag-order na lang ako ng iba-iba. Tingnan niyo kung pasok sa panlasa niyo. Huwag mong isipin na dahil sa mga ito, ay papayag ako sa inyong dalawa ni Xiao. Ikaw ay isang hamak na manlalaro lang. Anong kakayahan mo para bigyan ng kaligayahan ng anak ko, Tay? Iba na ngayon si Luo Jing. May sarili na siyang negosyo, naniniwala ako sa kanya. Ngayon pati mga sinasabi ni Papa, hindi mo na pinakikinggan. Kailangan ko talagang makasama ang taong ito. Ano bang meron siya na wala si Liu Gang? Sigurado ako. Ang gusto ko ay si Luo Jing. Kaya, gusto kong makasama siya. Siya ang gusto ko. Gusto ko talagang makasama siya. Jiang Xiao. Talagang gusto mong makasama ang ganitong tao. Oo. Maliban na lang, kung hindi mo na ako ituturing na anak. Walang utang na loob para sa lalaking ito. Hindi mo na kinikilala ang iyong mga magulang. Bilang isang perpektong tycoon, paano mo hahayaang ang minamahal mo ay magsakripisyo ng pamilya, misyon? Pag-ayos ng alitan ni Jiang Xiao at ng kanyang ama, gantimpala, isang bilya sa sentro ng lungsod. Kung pipiliin mo ang mahirap na batang ito. Ako si Jiang Dongyang. Wala ka ng anak na babae. Gusto kong makita. Kung wala ang tulong ng pamilya. Itong mahirap na binata, kung kaya pa ba niyang makisama sa iyo sa hirap. Luo Jing, umalis na tayo. Sa hinaharap, tayo na lang ang magkasama. Kayong dalawa. Pwede ba kayong makinig sa akin sandali? Xiao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Handa ka bang magtiwala sa akin? Siyempre, handa akong magtiwala sa'yo. Kung ganun, kung nagtitiwala ka sa akin, humingi ka muna ng tawad kay tatay. Kahit ano paman. Para sa kabutihan mo iyon, sinabi mong hindi mo siya kinikilala, nasaktan mo ang damdamin niya. Tatay. Pasensya na. Mali ang nasabi ko kanina. May pag-unawa ka pa rin. Tiyo. Alam ko na hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero ipinapangako ko sa iyo, patutunayan ko ito sa pamamagitan ng aking mga gawa, kaya kung bigyan ng kaligayahan si Xiao, patunayan. Paano mo ito patutunayan? Patunayan. Paano mo patutunayan na ikaw ay isang proxy player na may mararating sa buhay? Alam ko na kahit anong sabihin ko, ay hindi mo muna paniniwalaan na kaya kung bigyan ng kaligayahan si Xiao. Xiao, halika, umuwi na tayo. Hindi ako babalik. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao, naakit ka ng batang ito, na wala namang pera. Tito, bigyan mo ako ng isang buwan. Kung hindi ko mapapatunayan ang sarili ko, aalis na ako ng kusa. Xiao, handa ka bang magtiwala sa akin? Nagtitiwala ako sa'yo. Gusto kong makita. Sa loob ng isang buwan. Paano mo kami mapapaniwala? Tito.
Sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang major shareholder ng Xingyao Media. Major shareholder ng Xingyao Media. Huwag mong isipin na sa paggawa ng kwento, ay maloloko mo ako, Luo Jing. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo, Xiao? Tiyo, alam kong mahirap paniwalaan ito. Pero ito ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong suriin. Akala mo hindi ko kaya, sige, susuriin ko. Tingnan natin kung talagang niloloko mo ako. Gagamitin ko ang isang buwan, para patunayan, may kakayahan akong bigyan ng kaligayahan si Xiao. Kasabay nito, pwede mo ring suriin ang impormasyon ko. Bibigyan kita ng pagkakataon, yaw. Umuwi na tayo. Ikaw. Gusto mo ba akong inisin? Walang problema, Xiao. Mauna ka na, magtiwala ka sa akin. Mabilis mong mapapatunayan ang sarili mo, Bilis, umalis na tayo. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, isang bilya sa sentro ng lungsod. Luo Jing. Talagang major shareholder ka ng Xingyao Media, sa pangalan mo. May isa pang gusali. Paano ito posible? Xiao Zhang, pakicheck mo ulit. Ang background ni Luo Jing, lalo na ang mga ari-arian niya, at ang shares sa Xingyao Media, siguraduhing malinaw ito, walang dapat makaligtaan. Kung totoo ang lahat ng ito, ang pamilya ni Liu Gang, hindi talaga makakapantay. Ako noon. Masyado ba akong padalos-dalos? Tatay, bakit mo ako pinatawag pababa? May kailangan ka ba? Yaw. Umupo ka. May sasabihin si Papa sa'yo. Papa, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol ito kay Luo Jing, sinabi ko na ng malinaw noong huli. Hindi mo kailangang makialam, tungkol kay Luo Jing. Nag-isip-isip si Papa, kung talagang gusto mo siya. Hindi na makikialam si Papa, sa inyong dalawa. Pa, bakit ang laki ng pagbabago mo? Dati ikaw ay matindi ang pagtutol nila. Sabi nila isa siyang mahirap na tao. Hindi siya bagay sa akin. Para rin naman sa ikabubuti mo yan. Si Luo Jing ay talagang isang taong may kakayahan. Dati kasi si Papa, baka may mga maling akala tungkol sa kanya. Hindi mo naman sinabi yan dati. Sa harap ko pa mismo, sinabi mong walang kwenta si Luo Jing. Sinabi mo pang hindi siya karapat-dapat na makapasok sa pamilya Jiang. Pinag-imbestiga ni Papa ang background niya. Isa pala siyang major shareholder ng Xingyao Media. Nasa pangalan, may isa pang gusali. Hindi ko iniintindi ang mga ito. Sa tingin mo ba, na ang mayayaman lang ang bagay sa akin? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Papa. Nag-aalala lang si Papa noon, na makasama mo siya, marunong magtiis. Ngayon sa tingin ko, talagang may kakayahan si Luo Jing. Nabigyan ka ng kaligayahan. Ito ay para protektahan ka. Sige na nga. Basta't hindi ka tatutol. Hindi tatutol. Bakit naman ako tatutol? Tingnan mo kung kailan may oras si Luo Jing. Imbitahin mo siya dito sa bahay. Sabay tayong kumain. Okay ba? Ang laki ng bahay na ito. Sa akin na ito balang araw. Ang galing ng sistemang ito. Ang ganda ng pagkakaayos. Ang layout na ito ay talagang perpekto. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan ko. Pasensya na, Ginoong Lu. Ang bahay na ito ay naibenta na. Wala na kaming magagawa. Sino ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok sa bahay ko? Pasensya na, Ginoong Luo. Ito si Ginoong Luo ng Chanyu Group. Nagustuhan niya ang bahay na ito dati. Ngayon nalaman niyang nabenta na ito, kaya pumunta siya para tingnan. Kamusta? Ako si Luning Zo ng Chanyu Group. Kumusta? Gusto ko talaga itong vilya. Maari mo bang ipagbili ito? Mabibili ko ito ng doble sa market price. Ginoong Luo, maaari mo itong pag-isipan ng mabuti. Totoong gusto ni Ginoong Luo ang bahay na ito. At ang lakas ng Tianyu Group. Dapat malinaw sa iyo. Pasensya na. Gusto ko rin talaga ang bahay na ito. Hindi ko ito ipagpapalit. Paano kung triplehin ang presyo? Ginoong Luo, talagang gusto ko ang bahay na ito.
Sana'y pagbigyan mo ako, Ginoong Luo. Ang 3 beses na presyo ay ilang bilyon yan. Pwede mo talagang pag-isipan ito ng mabuti. Ang Chanyu Group sa ating probinsya ay isa sa mga namumunang kumpanya. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Ginoong Lu ay makakabuti sa iyo. Isa rin itong malaking bagay. Ang bahay na ito para sa akin ay napakahalaga. Hindi ito masukat ng pera, Ginoong Luo. Sana pag-isipan mo pa ulit. Ang Chanyu Group ay may mga mapagkukunan at koneksyon sa buong probinsya. Siguro, makakatulong ito sa iyo ng malaki. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kahit sino. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta, at hindi ko ito ipapamigay sa kahit sino. Mukhang may mga tao na laging iniisip na ang pera ay makakagawa ng lahat ng bagay. Sayang naman at ang bilya na ito para sa akin ay may mas malalim na kahulugan. Dahil si Ginoong Luo ay gustong-gusto ang bahay na ito. Hindi ko na siya agawan pa. Naalala ko na sa tabi. May isa pang vilya, di ba? Opo, Ginoong Lu. Ang vilya sa tabi ay medyo mas maliit ng kaunti, ngunit ang pagkakagawa at estilo ay talagang naaayon sa iyong panlasa. Oo. Kunin ko na ang vilya sa tabi. Kukunin ko na. Sige po, Ginoong Lu. Ginoong Luo, magiging magkapitbahay na tayo mula ngayon. Sana magkasundo tayo ng maayos. Siyempre, naniniwala ako na magiging mabuting kapitbahay si Ginoong Lu. Si Lu Ningzu. Mukhang mahirap, pakitunguhan. Sana sa hinaharap, huwag magdulot ng problema. Bilang isang perpektong tycoon, ang host ay hindi pa nakakamit ang tamang antas ng ehersisyo. Tapusin agad ang pisikal na target ngayong araw. Gantimpala, teknikal na pakikipaglaban ng militar. Teknikal na pakikipaglaban ng militar. Mukhang maganda ito. Mukhang kailangan kong mag-ensayo ng mabuti ngayon. Kawili-wili. Buong lungsod ng Jiang, walang sino man ang naglakas loob na tumanggi sa akin. Suriin mo. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Luo Jing? Opo, Mr. Lu, agad kong aayusin ito. Gusto kong makita. Itong si Luo Jing. Ano ba talaga ang klaseng tao siya? Na nangangahas makipag-agawan sa akin, Lu Ningzu. Dumating ka. Sakto, gumawa ako ng espesyal na plano ng pagsasanay para sa iyo. Tingnan mo. Maganda ang planong ito. Sakto sa kasalukuyang kondisyon ng katawan ko. Salamat, Manlin. Simulan na natin. Gusto kong makita. Kung may progreso ka, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Terra na. Maganda. Talagang malaki ang iyong progreso. Hindi ba dahil mayroon kang mahusay na coach? Ipagpatuloy mo lang. Siguradong magkakaroon ka pa ng mas malaking progreso. Natapos na ang fitness task. Gantimpala, teknik sa pakikipaglaban. Pakiramdam ko ang aking pisikal na kakayahan ay biglang tumaas ng marami. Ang pakiramdam na ito ay talagang napakaganda. Ano ang problema? Kailangan mo bang magpahinga? Maaaring hindi ka pa sanay sa ganitong uri ng pagsasanay. Halika, imasahe kita. Tulungan kita mag-stretch. Ganito ang pag-stretch. Para hindi masyadong mapagod at masaktan ang mga kalamnan mo. Walang problema, kanina kasi medyo nawala ako sa isip, kaya ko pang mag-ensayo ng isa pang set. Sige, sunod na tayo. Oh, Terra. Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Wala, hindi pa ako nag-warm up. Hindi sinasadyang naipit ang kalamnan ko. Tulungan mo akong makapunta sa pahingahan. Oh, sige, Terra. Trabaho. Anong ginagawa mo? Manlin, inaapi ka ba ng taong ito? Nadulas lang ako nang hindi sinasadya. Hinahatid lang ako ni Luo Jing para magpahinga. Manlin, hindi mo dapat tiisin ang sarili mo. Dahil lang sa takot na magalit ang kliyente. Dahil nasaktan ka na, ako na ang sasama sa'yo para magpahinga. Ay, hindi na kailangan. Si Coach Chen ang nasaktan dahil sa akin. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Oo, si Luo Jing na ang maghahatid sa akin. Ay, tumigil ka.
Sa tingin ko nagpapahinga lang siya kunwari, totoo bang may relasyon ka, Chen Manlin? Hindi ko akalain na ganito kang tao. Sinabi ko sa'yo na huwag kang magloko sa gym, Zhao Hang, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ako ba ang nagsasalita ng walang basehan? Nagyayakapan na kayo, hindi pa ba pwedeng sabihin yan? Sabi ko paano kita liligawan? Lagi mo akong binabalewala, yun pala mayaman na ang boyfriend mo. Zhao Hang, tama na. Ang lakas ng loob mong saktan ako, Chen Manlin. Tanggal ka na sa trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Akala mo gusto kong manatili dito. Matagal na kitang kilala. Nakakadiri ang ugali mo. Natanggal ako sa trabaho. Akala mo gusto kong manatili dito. Matagal na kitang kilala. Nakakadiri ang ugali mo. Tatanggalin mo ako, di ba? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Ayoko na, sawa na ako. May prinsipyo ka. Sana huwag kang lumuhod para magmakaawa sa akin. Pasensya na, Luo Jing. Naiparanas ko sa'yo ang ganitong karanasan. Pwede kang mag-refund ng card anumang oras. Isang cute na bata. Ibalik mo ang card. Hindi kailangan ng gym namin ng ganito. Mga kliyenteng nakikipagkutsaba sa mga babaeng coach. Si Coach Chen ay isang mahusay na coach. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ano? Wala akong karapatan. Bata, alam mo ba kung sino ako? Luo Jing. Ang kuya niya ang manager ng club. Hindi natin siya kayang kalabanin. Sakto yan. Tawagin mo ang manager ninyo. Magrereklamo ako sa'yo. Magrereklamo sa'kin. Naniniwala ka bang kaya kitang sirain ngayon? Luo Jing, umalis ka na. Itim na sinturon siya sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin. Bata. Nagtatago ka lang sa likod ng babae. Kung may tapang ka, lumabas ka at labanan mo ako. Sige. Gusto kong makita kung anong klase ka. Gusto kong makita kung anong klase ka. Luo Jing. Siya ang 3 beses na kampiyon sa City Taekwondo. Hindi mo siya matatalo. Tayo na. Narinig mo ba? Kung magtatago ka sa likod ng babae, tumahimik ka na lang. Maaari kitang pag-isipan na palayain. Sige. Gusto kong makita. Ano ang magagawa mo sa akin? Ngayon, hindi ko makikita ang manager. Hindi ako aalis. Walang utang na loob. Hanapin si Lan. Ay nako, ay nako. Ang braso ko, ay nako. Mukhang ikaw, na isang taekwondo champion, hindi ka rin pala magaling. Nasaan ang mga tao? Lahat kayo, lumabas na, may nanggugulo dito. Kung matino ka, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi ngayon, hindi kita palalampasin. Kayo lang ba? Sige, sabay-sabay na kayo. Nagmamadali ako. Luo Jing, huwag kang magpakasakit. Tawagan natin ang pulis. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Suntok. Suntukin mo siya. Kayo lang ba? Palibutan. Palibutan niyo siya para sa akin. Kayo ba'y mga gwardya ng club? O mga personal na bodyguard niya? Sirain niyo siya para sa akin. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Kung hindi kayo kikilos, papatalsikin ko kayong lahat ng kapatid ko. Pare, pasensya na. Sumusunod lang kami sa utos. Sino ba naman kasi ang nagalit kay Supervisor Zhao? Lahat kayo ay cute. Ay, huwag kang magulo. Paparating na ang kuya ko. Tumigil ka. Sino ka? Na naglalakas loob magwala sa teritoryo ko. Nabubuhay ka na ba ng walang takot? Pinsan. Kuya, iligtas mo ako. Sinuntok ako ng batang ito. Luo Jing, mag-sorry ka na. Siya si Manager Zhao Shiguang. May koneksyon siya sa sindikato. Koneksyon sa sindikato. Gusto kong makita kung anong magagawa nila sa akin. Kuya, tingnan mo kung paano niya ako pinagtulungan. Ano na ang itsura ko? Huwag mong palampasin ito. Ikaw ang manager ng club, di ba? Hindi ko talaga inasahan na magiging ganito ang club. Mukhang kailangan ko nang mag-isip tungkol sa pagpapalit ng manager. PWE, nasa bingit ng kamatayan pero matapang pa rin. Alam mo ba kung anong posisyon ng kuya ko sa industriya? Sino ka ba? Anong karapatan mong magyabang sa harap ko? Maniwala ka, kaya kitang pabagsakin. Maniwala ka o hindi, kaya kitang tapusin. Ito ang patunay ng pagmamay-ari ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho. Tama ba? Imposible. Paano ka magiging may-ari?
Narinig ko kamakailan na ang grupo ay kakabili lang ng isang lihim na may-ari, yung boss sa likod ng lahat ng ito. Hindi kaya siya yun. Ikaw talaga, naghahanap ka ng gulo. Ang boss na ito, hindi siya marunong tumingin. Oo, kasalanan ko, hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Alam mong hindi mo siya nadisiplina ng maayos, kaya magbigay ka ng solusyon, Luo Jing. Ikaw ang boss. Oo nga, imposible. Isa lang siyang cute. Imposible siyang maging boss. Tumahimik ka. Kuya. Ang taong ito ay nakakairita sa mata. Anong ginagawa nyo? Bilisan nyo at hilahin siya palayo. Simula ngayon, hindi na siya pwedeng pumasok sa industriya ng fitness natin. Siya ang cute na bata, kuya. Boss, ano pa ang utos ninyo? Simula ngayon, ang pamamahala ng club ay kailangang lubusang baguhin. Ayoko nang makita ang ganitong pangyayari. Huwag kang mag-alala, boss. Susundin ko ang iyong mga utos. Dahil nandito ka na rin, tingnan na rin natin ang mga kamakailang resulta. Oo. Boss, ito ang kita ng club sa nakaraang taon. Pakiusap, pakitingnan po. May problema dito, Manager Zhao. Akala mo ba wala akong alam? Boss, ito ay aking problema. Hahanapin ko agad ang tao para i-verify. Ang pagiging leader ay may kaunting pribilehiyo. Naiintindihan ko, pero huwag masyadong sobra. Ganito. Ayokong makita ulit na mangyari ito. Huwag kang mag-alala, boss. Ito, ang posisyon ni Zhao Hang. Hindi pwedeng mabakante. Oh. Kaya, Manager Zhao, may rekomenda ka bang angkop na tao, boss? Si Coach Chen ang may pinakamatinding kakayahan. Maganda siya. Maganda rin ang katawan niya. Sa tingin ko, siya ang pinakabagay na mamahala. Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako. Ako. Ito ay isang pasasalamat lamang. Huwag mo itong ipagkamali. Lo, may problema. Maagang maaga, 3 tagapamahala ng departamento, sabay-sabay nag-resign. Ano ang nangyari? Baka si Zhang Zun, may ginagawang kalokohan sa likod. Pakiusap, papuntahin mo sila sa opisina ko. Tingnan ko kung pwede tayong mag-usap. Oo. Pasensya na, Ginoong Lo, hindi mo na kailangang magpayo. Sa hinaharap ng kumpanya, wala kaming tiwala, kailangan kong mag-resign. Kayo rin ba, ganito rin ang iniisip? Mr. Luo, kahapon, buong tapang ninyong sinabi. Natataas ng 10% ang kita sa loob ng 1 buwan. Kung aalis ang 3 executive na ito, natatakot ako na baka biglang huminto ang operasyon ng kumpanya. Zhang Zun. Ikaw ang may kagagawan nito sa likod, hindi ba? Kaya ano? Ano ang iniisip ni Mr. Zhang? 1 buwan para sa performance ay masyadong matagal. Hindi kami makapaghintay. Ganito na lang. Sa loob ng ilang araw, ang Chanyu Group, palitan ang taunang advertiser. Kung makukuha ni Mr. Luo ang kontrata, lahat kami ay bilib sa iyo. Sige, usapan yan. Kung makukuha ni Mr. Luo, lahat kami ay bilib sa iyo. Sige, usapan natin yan. Mr. Luo, ang Tianyu Group ay nangunguna sa probinsya. Ang kanilang mga advertisers, hindi basta-basta, na makukuha, sa simpleng salita lang. Kung si Mr. Luo, hindi mo makukuha, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi ko magawa, agad akong magbibitiw sa kumpanya. Sige. May tapang si Ginoong Luo. Umaasa akong makukuha mo. Bukod pa rito, sa tingin ko, ang 3 supervisor na ito ay nagtrabaho ng husto. Sa tingin ko, maaari natin silang bigyan ng dagdag na sahod para manatili. Hindi na kailangan. Dahil desidido na ang 3 na umalis, hindi ko na sila pipilitin. Naway maging maayos ang kanilang hinaharap. Ay. Natupad na ng 3 ang kanilang nais. Hindi ba dapat masaya ka? Sige. Sige na nga. Tingnan natin. Kung talagang aalis silang 3, paano patatakbo ang kumpanya? Terra.
Ang mga flyers ng Tianyu Group, hindi madaling makuha yan. Si Mr. Lu ng Tianyu Group ay kilala sa pagiging mataas ang standards. Bukod pa rito, nag-resign ang 3 manager. Baka malaki ang maging epekto nito sa kumpanya. Yung 3 tao na yun, kahit na manatili sila, hindi rin sila magiging kapaki-pakinabang sa atin. Ang mga traidor ay hindi na kailangan. Mas mabuti pang maghanap tayo ng bago. Mr. Shang, kailangan nating magtulungan para makuha agad ang matigas na buto ng Tianyu. Luo Jing. Anong ginagawa mo? Nakikita ko na wala ka ng oras para kumain. Ginawan kita ng kaunting pagkain. Kainin mo na ito agad. Mga maliliit na bagay lang ito sa kumpanya. Walang malaking problema. Halika, umupo ka. Palagi kang abala nitong mga nakaraang araw. Wala ka ng oras para kumain. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Pasensya na, nag-alala ka tuloy. Pero kamakailan lang, may mga bagay sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Ang tatay ko ay iniimbitahan ka sa bahay namin para kumain. Inimbitahan ako ng tatay mo na kumain. Hindi ba't palagi siyang tutol sa ating relasyon? Oo. Pero ngayon, hindi na siya tumututol. Talaga. Sinabi niya mismo. Ang galing. Pero ikaw nitong mga nakaraan, sobrang busy mo na hindi mo na napapansin ang girlfriend mo. Paano kita paparusahan? Oh. Ano ang gusto mong parusa? Paparuasan kita. Imbitahin mo akong kumain ng 1 buwan. 1 buwan. Masyadong maikli, bakit hindi? Habang buhay na lang, bolero. Hindi ako bolero. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Ipapakita ko sa'yo. Dapat ipakita ang teknolohiya ng Tianyu at ang malasakit sa tao. Mga kasama, 3 gabi na tayong puyat. Konting tiis pa, Ginoong Luo. Ang planong ito, ang pinakamagandang plano na nakita ko. Kumpiyansa akong makukuha natin ang ad na ito. Napakakumpiyansa ko. Kapag nakuha natin ang deal na ito, lahat kayo ay mapopromote at tataas ang sahod. Sige. Ginoong Zhang. Ginoong Zhang. Narinig ko na itong pantiyan. Si Luo Jing ay nag-overtime araw-araw kasama ang mga tao. At ayon sa balita, napakaganda ng kanilang plano. Hindi ba't maganda ito? Paano kung makuha nga nila ang karapatan sa mga advertiser? Paano natin pipigilan si Luo Jing? Huwag kang mag-alala, hindi sila magtatagumpay. Kahit gaano pa sila kasipag ngayon. Mas malaki ang kanilang pagbagsak sa huli. Mr. Zhang, mayroon ka pa bang ibang paraan? Narinig kong sasali rin ang Zenkai Media sa pagkakataong ito. Sabi mo, may laban ba ang Xingyao at Zenkai? Ang galing. Napakaganda nito. Siguradong makukuha ni Luo Jing ito. Lu, ito ang mga materyales para sa exhibition ng mga advertiser. Ang chairman ng Xingyao Media ay si Luo Jing. Medyo interesante, ipaalam sa lahat, ako mismo ang dadalo sa exhibition na ito. Lu, sa ganitong antas ng bidding conference, hindi ka karaniwang dumadalo ng personal, gusto ko lang makita ang kapitbahay ko. Kung anong sorpresa ang maibibigay niya sa akin. Zhang Zon, bilang isang shareholder ng kumpanya, nakikisama ka sa mga tao ng Zenkai. Matagal ko nang kilala si Director Lee. Matagal na kaming hindi nagkita, magbigay ng pagbati, hindi ba pwede yan? Ginoong Luo, ano sa tingin mo? Ngayon kahit sino ay naglalakas loob na makipagkumpetensya sa amin. Shang Wenji. Ang inyong Xingyao Media, malapit na sigurong magsara, kung matalino ka. Pumalis ka na agad. Sa relasyon namin sa Tianyu Group. Ang planong ito. Kami lang ang pwedeng gumawa. Kailan? Paano pumili ng advertiser ang Tianyu? Ikaw, Ginoong Lee, ang magpapasya.
Kailan? Paano pipiliin ng Tianyu ang mga advertiser? Ikaw, Ginoong Li, ang magpapasya. Pagkakamali, Ginoong Lu. Nakikipagbiruan lang ako, kay Ginoong Luo. Ayoko ng iba. Nagbibiro tungkol sa reputasyon ni Tianyu. Pasensya na, Lu, hindi na mauulit. Matagal nang hindi nagkita, Luo. Inaasahan ko ang araw na ito, na magdadala ka sa akin, ng ibang plano. Huwag kang mag-alala, Lu, hindi kita bibiguin. Ginoong Li. Dapat ka bang humingi ng tawad kay Ginoong Luo? Ginoong Luo. Pasensya na, medyo hindi maganda ang pagkakasabi ko kanina. Walang problema. Sana maging maingat ka na sa susunod, Ginoong Li. Hindi ko inasahan. Nakilala mo pala si Mr. Lu, kaya pala may kumpiyansa ka, na makipagtagisan sa amin sa Zenkai Media. Kakaiba. Sa mga nakaraang trade shows ng mga advertisers, hindi pumupunta si Mr. Lu ng personal. Bakit kaya nandito siya ngayon? Para ba sa taong ito? Huwag kang mag-alala, Mr. Li. Sa lakas ni Zenkai, madali lang makuha ang kwalifikasyon ng advertiser. Napakadali. Bukod pa rito, tinutulungan pa kita ng palihim. At tinutulungan pa kita ng palihim. Mr. Luo, nag-aalala ako na baka may mangyaring problema. Si Zhang Zon, nakikipagsabuatan kay Li Zenkai. Siguradong walang magandang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Kung may darating na kalaban, haharapin natin. Kung may baha, tatabyunan natin. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa bidding conference ng Chanyu Group, ipinapahayag kong opisyal nang nagsimula ang expo. Tanggapin natin ang kinatawan ng Zenkai Group sa entablado. Mr. Luo, kung may alam ka, mag-withdraw ka na lang. Kung hindi, pababagsakin ko ang kumpanya mo. Pag-bid. Batay sa kakayahan, hindi sa ingay. Ikaw. Hey, Mr. Luo, huwag mong kalimutan ang pastahan natin. Kung matalo ka, kailangan mong bumaba sa posisyon ng chairman. Mag-resign. Huwag mag-alala, hindi ako matatalo. Huwag mong isipin na dahil kilala mo ang mga nasa mataas na posisyon sa Chanyu, ay makakapasok ka sa likod na pinto. Ang tinitingnan ng Chanyu ay ang kabuoang kwalifikasyon. At ito, ang Zenkai namin, ay mas magaling kaysa sa inyo. Ang aming plano, ay hindi ninyo kailanman magagawa. Ang aming plano, ay lubos na isinasaalang-alang, ang pangangailangan ng Tianyu Group, at sinamahan ng pinakabagong trend sa merkado. Tingnan mo, Ginoong Luo. Huwag kang magpanik. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Ito'y isang natatanging plano. Hindi ba't ito ang ating proposal? Paano ito naging kanila? Ang ating proposal ay lubos na isinasaalang-alang. Ang pangangailangan ng Chanyu Group ay pinagsama sa pinakabagong mga uso sa merkado. Hindi ba't ito ang aming plano? Paano ito naging kanila? Plagiarism. Kinopya ninyo ang aming plano. Zhang Zon, ikaw ay nagbunyag ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Alam mo bang krimen ito? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang buong proyekto, wala akong kinalaman mula simula hanggang wakas. Sinasabi mong nangopya kami. May ebidensya ba kayo? Sa lakas ng Zenkai, maglabas ng ganitong plano. Hindi ba't natural lang iyon? Plagiarism ba ito? Alam nating dalawa ang totoo. Hindi ko lang inaasahan na ang malaking kumpanya tulad ng Zenkai Media ay gagamit ng ganitong mga paraan. Mr. Luo, kung walang ebidensya, mas mabuting huwag na lang magsalita ng basta-basta. Zenkai, talagang namumuna ang kumpanyang pang-media sa bansa. Talagang inaasahan ko ang kapitbahay ko. Ano kayang magandang plano ang maipapakita niya para harapin ang Zenkai? Salamat sa inyong lahat. Narinig niyo ba ang palakpakan ng buong audience? Ginoong Luo. Hindi ko alam. Ano ang dala mo? Na plano para sa amin. Maraming salamat, Zenkai Media. Ang kahanga-hangang plano na dinala. Ngayon, ating salubungin ang Xingyao Media para ipakita. Uy, nandito rin ang Xingyao Media. Pero ngayong taon, mukhang hindi nila kaya makipagkumpetensya sa Zenkai. Oo nga, ang galing ng plano ni Zenkai. Mas maganda pa kaysa sa mga plano nila noong nakaraang taon. Oo nga. Xingyao Media.
Xingyao Media, magpakita na kayo. Paano pa kaya makakaakyat si Mr. Shang? Ang kanilang plano, pareho sa atin. Aakyat tayo, hindi ba tayo pagtatawanan? Ano bang nangyayari sa Starshine Group? Bakit walang umaakyat sa entablado? Sa tingin ko, natakot sila sa plano ni Zenkai. Takot na takot, wala na silang lakas ng loob na magpakita. Kung natatakot kayo, sumuko na lang kayo, hindi kita pagtatawanan. Bilang isang tycoon, hindi ka dapat matakot. Kasalukuyang misyon, ulat, magpakita ng tapang sa entablado. Ulat, gantimpala sa misyon, kasanayan sa super speaker. Dahil ayaw niyang umakyat sa entablado, ako na mismo ang gagawa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Luo Jing, chairman ng Xingyao Media. Ako ang magpapakita sa inyo ngayon ng aming plano sa kumpanya. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Gantimpala sa super speaker na kasanayan, maaaring gamitin agad. Ang chairman mismo ang umakyat. Mukhang ang Starshine Group. Talagang walang tao. Sinasabi nila na ang kanilang plano ay kapareho ng sa Zenkai. Ang orihinal na tagapagsalita nila, ayaw umakyat sa entablado, takot mapahiya. Ay nako, ang Starshine Group. Napakasama naman. Pinapanta pa ang chairman, para mapahiya. Sino ba naman ang hindi sisang-ayon? Kinopya ang plano. Medyo interesante, ang pinag-uusapan natin, ay ang leverage ng pagkakaiba. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't sinabi, na kunin ang plano? Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay nahulaan na niya, at gumawa ng backup? Huwag kang mag-alala, Mr. Lee, itong backup ay siguradong hindi kasing ganda ng orihinal na plano. Siguradong hindi kasing ganda ng orihinal na plano. Tingnan natin kung ano ang kaya mong sabihin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang plano ng aming Star Media. Naniniwala ako na ito ay magugustuhan ninyo. Ang plano ng aming kumpanya ay naiiba sa plano ng kumpanya ni Mr. Lee. Mas maganda ito kaysa sa lahat ng plano dito. Dapat detalyado. Lahat, pakitingnan ng malaking screen. Ang plano ng Xingyao Media ay pangunahing tumatalakay sa pagsasama ng teknolohiya at humanidades. Hindi ba't sinabi na ang plano ng dalawang kumpanya ay nagkasalubong? Bakit sa tingin ko, parang hindi ito pareho? Oo nga, at sa tingin ko ang plano ni Xingyao, kumpara sa plano ng Zenkai Media, ay mas maganda. Bukod pa rito, sa tingin ko, napakalakas ng aura ni Mr. Luo. Hindi ko namamalayan, nadala na niya ako sa kanyang talumpati. Talagang isa siyang master sa talumpati. Ang lahat ng ito ay ang aming plano sa Star Media, nagpapanggap lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang plano niya ay napakaganda? Talaga, hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito, mas mabuti na hindi ka kasabwat ni Ro, para ilagay ako sa alanganin. Kung hindi, alam mo ang magiging resulta, Ginoong Lee. Nangangako ako, mas galit ako kay Luo Jing kaysa sa iyo, kahit na manalo ang plano. Sa mundong ito, ang mahalaga pa rin ay ang kapakinabangan. Salamat sa inyong lahat. Sige. Ginoong Luo, talagang hinahangaan ko po kayo. Alam niyo na ba noon pa, na may gagawin si Zhang Zon? Siyempre hindi, sanay lang ako. Laging may itinatago. Kung hindi dahil sa inyo, Ginoong Luo, baka talagang natalo na kami. Talagang hindi ko inasahan na si Ginoong Luo pala ay isang mahusay na tagapagsalita. Ang eksenang iyon kanina ay napakagaling ng pagkakaganap. Si Ginoong Lee, isa ka talagang ipinanganak na aktor. Ang galing mo sa pag-arte, napapahiya ako. Hindi mo ba akalain kayo ang tunay na nanalo? Sa pagkakataong ito ng pag-a-advertise, gagawin ko ang lahat ng makakaya para makuha ito. Kaya sa merkado tayo magkaalaman. Sige. Sabihin mo kay Chairman Kai, handa akong magbigay ng 30% na diskwento sa orihinal na presyo. Pero Mr. Lee, malulugi tayo niyan. Kahit na malugi, handa akong gawin ito. Hayaan mo yung batang si Luo na makakuha ng benepisyo. Handa akong magbigay ng karagdagang diskwento ng 30% mula sa orihinal na presyo. Ginoong Luo, sa tingin ko, sigurado akong si Zhang Zon ay ibinunyag ang ating pinakamababang presyo kay Lee Zenkai.
Kaya kailangan ba nating baguhin ang orihinal nating presyo? Ang presyong ito ay ang pinakamababa na napagkasunduan ng magkabilang panig. Pero, kung makikipag-price war sa atin si Lee Zinkay, at matalo tayo, natatakot akong baka matalo tayo. Naniniwala ako sa ating plano. Mr. Shang, ang inyong presyo, hindi pa rin ba nagbago mula noon? Tama nga. Alam mo na ang aming pinakamababang presyo. Hindi rin kami natatakot sabihin sa inyo, kahit na malugi ako sa pagkakataong ito. Kailangan kong talunin kayo. Mr. Luo, handa ka na bang mag-empake at umalis? Hindi pa tiyak kung sino ang talo o panalo. Bakit pakiramdam ko, tayo ang nanalo? Xingyao Media, talagang matigas pa rin ang ulo ni Linlan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Narinig ko na ang pinakamababang alok ay mula sa Zinkay. Sa kanilang kakayahan, ngayong taon ang mga advertiser, siguradong sa Zinkay pupunta. Mr. Lee, sana maalagan mo kami, mga maliliit na tao, sasama kami sa likod mo, makikikain na lang kami. Kahit na malamang, siguradong makukuha ng Zinkay ang pagkakataong ito bilang advertiser, pero kailangan pa rin ng lahat, magpakababa ka naman. Ay naku, ano bang dapat ikahiya dito? Sa kakayahan ni G. Lee, sino pa ba ang makakapantay? Matapos ang pagsusuri, sa taong ito, ang napili naming partner ay Xingyao Media. Sige. Sige. Tayo'y magbigay pugay sa pagdating ni Mr. Luo ng Xingyao. Kayo naman. Hindi rin kayo pwede, ikaw. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Ginoong Lu. Hindi ako sang-ayon. Bakit sila ang Starshine? Ang nanalo sa amin, Zinkay. Ang aming alok ang pinakamababa. Ang inyong alok ay talagang pinakamababa. Bakit mo pa rin pinili ang Xingyao? Sa laki, mas malaki kami kaysa sa kanila. Dahil sa proposal. Mas gusto ko ang proposal ni Mr. Luo, kaya't nagdagdag kami ng budget. At ang proposal ni Mr. Luo ay mas kumpleto kaysa kay Mr. Lee. Hindi kami kailanman nagkukulang sa pera sa Chanyu. Kaya, ang kailangan natin ay dekalidad, at hindi murang basura. Bukod pa rito, gumamit ka ng napakaraming tusong paraan. May lakas ng loob ka bang sabihin na ang planong ito ay gawa ninyo mismo? Ang inyong mga kilos ay ikinahihiya ko. Kaya, kahit na nagpapasalamat ako kay Mr. Lu, pero, ang kanilang plano sa Zinkay ay maganda rin, sa katunayan. Ako rin ang gumawa niyan. Luo Jing. Sobra ka na. Hintayin niyo ako. Lee. Mr. Lee, maghanda ka ng makulong. Mr. Luo, pwede na ba tayong pumirma ng kontrata ngayon? Karangalan ko po. Magandang pakikipagtulungan. Tito, tita, ang pagpunta ko rito ay para formal na hingin ang kamay ni Xiao. Sana'y pagbigyan ninyo kami. Liu Gang, hindi pa tayo ganoon ka-close. Sa ganitong kalagayan, napakawalang hiya mo naman. Xiao, tapat ako sa'yo. Basta bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, talagang aalagaan kita. Xiao Liu, ano ang nasa puso mo? Naiintindihan namin. Pero tungkol kay Yao Yao, kami bilang mga magulang, hindi rin dapat makialam ng sobra. Kayo mga kabataan, sa mga bagay ng pag-ibig, mas mabuti kung tadhana ang magpasya. At saka si Yao Yao, may napili na silang iba, mas mabuti pang sumuko ka na. Sinasabi nyo, hindi kaya si Luo Jing yun, siya. Luo Jing, hindi siya bagay kay Xiao, ako lang, para mabigyan siya ng pinakamagandang buhay. Liu Gang, ano bang sinasabi mo? Ano bang problema kay Luo Jing? Hindi mo siya pwedeng husgahan. Ikaw na parang pala ka na gustong kumain ng sisna. Ama, sobra naman yata ang sinabi mo.
Kahit hindi ako kasing galing ni Liu Gang, mas magaling pa rin ako kaysa kay Luo Jing. Kahit hindi ako kasing galing ni Liu Gang, mas magaling pa rin ako kaysa kay Luo Jing. Ginoong Liu, sandali lang. Gusto kong malaman, sinabi mo bang hindi ako bagay kay Xiao? Kung ganun, ano bang mas magaling ka sa akin? Ako. Paano? Hindi ko masabi, walang problema. Ako na ang magsasabi, sa tingin mo mayaman ka at may posisyon, kaya kung ibigay kay Xiao, ang pinakamagandang buhay na material, tama. Kahit papaano, kaya kung ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay, gusto kong itanong, tunay mo bang kilala si Xiao? Ang kailangan niya, hindi kailanman ito, mababaw na bagay. Ay, Luo Jing, dali, upo ka. Yaw yaw. Dali, magtimpla ka ng tsaa para kay Luo Jing. Luo Jing, alam ko na ang tungkol sa iyo. Presidente ng Xingyao Media, talagang kahanga-hanga ka sa iyong kabataan. Narinig ko na tinalo mo ang mga tao ng Zinkai Media, nang walang kahirap-hirap. Talagang magaling ka. Tito, masyado nyo naman akong pinupuri, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ay nako. Luo Jing, bakit ka pa nagiging mahiyain? Napakaswerte ni Yao Yao na nakilala ka. Ito'y isang biyaya para sa kanya. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Jiang. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Jiang. Tatay Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Si Luo Jing, Liu Gang, bakit hindi ka pa umaalis? Si Luo Jing ang magiging manugang namin. Ikaw sa hinaharap. Huwag mo nang guluhin si Xiao. Pagsisisihan niyo rin ito balang araw. Ito. Buti na lang at hindi sumama si Yao Yao sa kanya. Ay nako, Luo Jing, ang tungkol sa inyo ni Yao Yao, suportado namin kayo. Simula ngayon, pamilya na tayo ngayon. Tatay, nanay, salamat sa inyong suporta. Pangako ko na aalagaan ko si Xiao. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Luo Jing, naniniwala ako sa'yo. Mabuti. Ang pamilya Jiang namin ay aasa na sa iyo mula ngayon, Luo Jing. Ang pamilya Jiang namin ay aasa na sa iyo mula ngayon, Luo Jing. Sistema ay na-activate, bagong misyon inilabas. Mag-propose kina tatay at nanay Jiang. Gantimpala sa misyon, kikitain ng 100 piso kada segundo. Sa loob ng 30 taon, tatanggapin ba ang misyon? 100 piso kada segundo. Isang araw ay 8,864,000. Isang taon ay 31 bilyon. Grabe naman ito. Tanggapin ang misyon. Tito, tita, nandito ako ngayon para formal na mag-propose sa inyo. Sana'y pumayag kayo. Sa kasal namin ni Yao Yao, nako, Luo Jing. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito, ikaw at si Yao Yao. Kailan kayo magpapakasal? Oo nga, ako at ang tatay niya, hindi na makapaghintay. Tito, tita, kayo na ang magdesisyon kung kailan ang kasal. Ako, kahit kailan pwede. Sige, gawin na natin agad. Sa oras na iyon, isama mo ang mga magulang mo. Pag-usapan natin ang mga detalye. Kami. Inaasam na namin na magkaapo agad. Nanay, tatay, ay nako, Yao Yao. Bakit ka nahihiya? Napakabuting manugang, ang pamilya Jiang natin, hindi dapat palampasin. Napakabuting manugang, ang pamilya Jiang natin, hindi dapat palampasin. Tungkol sa inyo ni Luo Jing, ako at ang tatay mo ay 100% sama-sang-ayon. Yao Yao, huwag kang mag-alala, siguradong aalagaan kita. Tara na. Si Luo Jing, ang batang ito, talagang bata pa pero may narating na. Ang anak naming si Yao Yao ay mapalad na makasama siya. Napakapalad talaga. Oo nga. Si Luo Jing na batang ito, matagumpay sa karera. Para kay Yao Yao natin, talagang tapat. Ganitong manugang, napakahirap hanapin. Luo Jing.
Talaga bang napag-isipan mo na ito? Xiao, tapat ako sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, lagi kitang sasamahan. Luo Jing, salamat sa'yo. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, 30 taong pagtaas ng kita, agad na magkakabisa. Mukhang masaya si Luo Jing kamakailan. May magandang nangyari ba? May malaking balita nga. Napagkasunduan na ang kasal namin ni Xiao. Congratulations sa'yo, mabuting babae si Xiao. Oo, talagang espesyal siya. Luo Jing. Ano sa tingin mo? Ang pinakakaakit-akit kay Xiao. Siya ay napakasimple, at napakapurong tao. Noong ako'y nasa pinakamababa, lahat ng tao ay hinahamak ako. Tanging siya lamang ang tahimik na, tumutulong sa akin, sumusuporta sa akin. Ang ganitong damdamin ay napakahalaga. Oo nga. Kapag nasa ilalim ang tao, ang magkaroon ng kasama, ay isang bihirang bagay. Tama, Manlin, kamusta ka na ngayon? Bakit parang wala ka sa sarili? Ayos lang ako. Siguro sobrang busy lang, medyo pagod lang siguro, kaya siguraduhin mong magpahinga ka, huwag masyadong magpakapagod. Bakit, noong siya'y nasa pinakamahirap na kalagayan, hindi ako nasa tabi niya? Kung nalaman ko lang agad ang kabutihan niya, at nagustuhan ko siya agad, siguro ngayon. Ako ang taong nakatayo sa tabi niya. Halika, uminom ka ng tubig. Salamat. Siguro. May mga bagay na kapag napalampas, ay talagang napalampas na. Hello, Mr. Lu, matagal na tayong hindi nagkita. May kailangan ka ba sa akin? May malaking problema si Luo Jing, Li Zinkay. Hindi siya nasisiyahan sa nangyari dati. Ngayon ay nakipag-alyansa siya sa Zinglin Financial Group. Malawakang binibili nila ang mga stocks ng Tianyu Group. Halos hindi ko na kaya. Ngayon siya ay, ilang porsyento na ang nabili. Nabili na niya ang 15% ng shares. Kung makakabili pa siya ng 5%, ang kontrol sa Tianyu Group ay lilipat na ng kamay. Sa oras na iyon, ang pakikipagtulungan natin sa Xingyao Media ay mawawala na. Huwag ka munang magpanik, Mr. Lu. Mag-iisip ako ng paraan. Si Li Zinkay ay agresibo. Kailangan nating mag-isip ng maingat na paraan para harapin ito. Talagang hindi ko na kaya. Hindi dapat katakutin si Li Zinkay. Pero ang Zinglin Financial Group ay mayaman. Mahirap silang kalabanin. Mr. Lu, maniwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Li Zinkay. Ikaw muna ang magpanatili ng kalmado. Ako ang mag-iisip ng paraan at solusyon. Sige, Luo Jing. Hihintayin ko ang balita mo. Zhang Zon. Pinapabili ko sa iyo ang mga shares ng Tianyu Group. Kamusta ang progreso? Lahat ay ayon sa plano. Nabili na namin ang 15%. Bibili pa kami ng 5%. Sa atin na ang Tianyu Group. Si Lu Ningzhou na babae. Akala niya kontrolado niya ako. Ngayon, ipapakita ko sa kanya ang kahihinatnan ng pagkontra sa akin. Talagang matalino ka, Ginoong Li, Lu Ningzhou. Hindi na talaga makakaya ito. Sa oras na iyon, ang Tianyu Group ay magiging iyon na, isang bagay na nasa iyong mga kamay, Ginoong Li. Halika, Ginoong Zhang. Itaas natin ang ating baso para sa ating tagumpay. Cheers, para sa tagumpay ni Ginoong Li. Tatanggap lang ni Ginoong Lu ng balita, si Li Zinkay ay nagpapabilis. Sa pagbili ng mga stock ng Tianyu Group, ang sitwasyon ay hindi pabor sa atin. Kobayashi, makipag-ugnayan agad sa ating mga kaalyado. Tingnan natin kung makakalikom tayo ng pondo, para mapigilan ang pagkuha ni Li Zinkay. Opo, Ginoong Lu, gagawin ko agad. Li Zinkay. Ngayon, hindi kita hahayaang magtagumpay. Handa na ang pondo, Ginoong Luo. Magkano ang inihanda? Ayon sa iyong utos, isinanla ang ari-arian ng gusali, at isinangla ang mga shares ng Xingyao Media. Humiram ng 300 bilyon sa bangko. Ang 300 bilyong ito,
Paano kung hindi natin mabayaran? Bibilhin natin ang Chanyu Group. Hindi naman kailangan ng ganito kalaking pondo. Medyo. Siguradong mababayaran natin. Xiao Zhou. Alam mo ba si Li Zincai? Bakit siya ganun kayabang? Hindi masyadong sigurado. Kasi akala niya. Hindi natin siya kayang harapin. Akala niya matatakot tayo, katulad ng iba. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang pera para talunin siya. Ibig niyong sabihin, Mr. Luo, tama. Gagamitin ko ang 300 bilyon na ito, para tuluyang pabagsakin ang ambisyon ni Li Zincai. Hindi ba't gusto niyang bilhin ang Chanyu Group? Ipapakita ko sa kanya, kung ano ang tunay na lakas. Sige, naiintindihan ko. Agad akong maghahanda para sa susunod na hakbang. Xiao Zhou, tandaan mo. Ang laban na ito, ay hindi lang para sa Tianyu Group, kundi para malaman ng lahat. Kung sino ang tunay na panalo. Si Boss Luo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Li Zincai. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tunay na halaga. Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Lu. Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Mr. Li, ang laki ng iyong pasabog. Sa pagpasok sa aking opisina, mayroon ka bang nais iparating? Ay nako, hindi ako karapat-dapat magturo. Pumunta ako, para lang ipaalam sa iyo. Ang Tianyu Group ay magkakaroon ng bagong may-ari. Ano ang sinabi mo? Mr. Lu. Ang Zinglan Corporation ay binili na ang 17% ng shares ng Chanyu Group, 17% ng shares, kasama ang 3% na hawak namin ni Mr. Li. Mayroon na tayong kabuoang 20% ng shares. Ngayon ang kontrol sa Chanyu Group ay nasa mga kamay na natin. Kayo. Ilegal ang ginagawa nyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ilegal na operasyon. Lu Ningzu. Napaka-inosente mo talaga. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang mga panalo ay hari, ang mga talo ay alipin. Hindi mo ba naiintindihan? Mr. Lu, ito ang kapalit ng pagkontra sa amin. Kay Mr. Li, ano sa tingin mo, Mr. Lu? Hindi ba, nagsisisi ka na? Ha? Lu Ningzu. Simula ngayon. Hindi na sa'yo ang Tianyu Group. Kung may alam ka, mag-impake ka na at umalis. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na ay patanggal ka sa mundo ng negosyo. Li Zincai. Huwag kang magpakasaya ng maaga, hindi pa tapos ang lahat. Talaga namang, hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita. Sige. Tingnan natin. Kung gaano kalaking gulo ang magagawa mo. Oh. Tama. Huwag kalimutang ayusin ang mga gamit mo. Bukas ang lugar na ito. Ay magiging opisina ko na. Mangyaring pumasok, Mr. Li. Hindi pa tapos ang laro, Mr. Luo Jing. Luo Jing, bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mr. Luo, bakit? Gusto mo rin bang makihati? Magaling ang pag-arte mo, pero sayang. Kulang pa rin ng konti. Luo Jing, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Inangkin na namin ang Chanyu Group. Ngayon, teritoryo ko na ito. Ano ang ipanglalaban mo sa akin, Ginoong Luo? Kung may alam ka, umalis ka na agad. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Nakalimutan niyo ba? Ang pinakamahalaga sa negosyo ay hindi kung sino ang unang kumilos, kundi kung sino ang tatawa sa huli. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba na sa pagkuha nyo ng 20% ng shares ng Chanyu Group ay makokontrol nyo na ang lahat, pero sayang. May nakaligtaan kayo. Luo Jing, may paraan ka pa. Huwag kang magkunwari. Nabili na namin ang 20% ng shares ng Tianyu Group kahit anong gawin mo. Huli na rin. Hindi ako naniniwala na may iba ka pang paraan. Akala mo ba papayag ako na magtagumpay ka? Anong ibig mong sabihin sa negosyo?
Hindi kailanman lakas ang puhunan. Katalinuhan ito. Xiao Zhou. Pwede nang magsimula. Opo, Mr. Luo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Mr. Li? Ang larong ito ay nagsisimula pa lamang. Luo Jing, anong gusto mong gawin? Huwag magmadali. Malalaman mo rin mamaya, kahit gusto mong bawasan ang aming mga shares. Kami pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Tianyu Group. Totoo ba? Talaga? Ito ang istruktura ng pagmamay-ari ng Zingguan Financial Group at Zenkai Media. Totoo nga, na binili ninyo ang mga shares ng Tianyu Group, ngunit ginamit ninyo rin ang lahat ng pondo. Ngayon, sa inyong mga kamay, mukhang wala ng sapat na pondo para sa operasyon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, binibili ko ang shares ng Zingguan Group at Zenkai Media, Mr. Li. Paano ka lalaban? Walang paraan. Ang negosyo ay parang digmaan, ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo. Mas alam mo ito kaysa sa akin, di ba, Mr. Li? Ano ang gagawin natin, Mr. Lu? Tianyu Group, mabilis na babalik ito sa iyong mga kamay. Ito ay ang kasunduan sa pagbili ng shares ng Zingguan Financial Group at Zenkai Media. Kasunduan sa pagbili ng sapi, na ipasa ko na sa pamamagitan ng overseas capital, at mga kasosyo, sa pinakamabilis na paraan, para sa dalawang kumpanyang ito, pagbili ng mga shares. Luo Jing, ikaw, paano mo nagawa ito? Akala nyo, na sa pagbili ng Tianyu Group, ay tagumpay na, pero hindi nyo akalain, na ito ay isang hakbang lang sa aking plano. Ginamit nyo ang lahat ng pondo, at ngayon, ang Zingguan Financial Group, at ang mga shares ng Zenkai Media, ay nasa mga kamay ko na. Ano ang gagamitin nyo para lumaban, Luo Jing? Napakababa ng ginawa mo. Napakababa. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang nagwawagi ang hari. Ginamit ninyo lahat ng paraan. Noong binili ninyo ang Tianyu Group, bakit hindi ninyo ito naisip noon, Mr. Li? Mr. Li, hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Luo Jing, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi ako sisuko ng ganito lang. Mr. Li, wala ka ng pagkakataong makabawi sa larong ito. Natalo ka na. Dumating na kayo. Welcome, welcome. Rojing, mahusay ka. Nakakuha ka ng napakagandang asawa. Oo nga, dati siya ang pinaka hindi pansinin sa klase. Ngayon siya na ang panalo sa buhay. Hindi naman. Swerte lang ako. Sige, upo na kayo. Sige. Luo Jing. Congratulations. Hindi ko akalain na ikaw ay ikakasal na. Mr. Lu, salamat sa pagpunta mo. Luo Jing. Kung sakali sa hinaharap, kung gusto mo ng kaunting kasiyahan, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Lagi kitang tatanggapin. At saka, hindi ako nag-aalala kung kasama mo ang asawa mo. Hindi na, Mr. Lu, masaya kami ni Xiao. Hindi ko kailangan ng anumang kasiyahan. Talaga ba? Kailangan mo mag-ingat. Hindi pa tapos ang kasal na ito. Baka mamaya agawin ko ang ikakasal. Luo Jing, kakausap lang ni Luningzo. Ano ang sinabi niya sa'yo? Wala naman. Sinabi niya na binabati niya tayo sa ating kasal. Totoo ba? Syempre totoo. Sige, ituloy na natin ang pag-entertain sa mga bisita. Oo. Luo Jing. Sana'y maging masaya ka. Luo Jing. Akala mo ba tapos na ito? Sa mundong ito, wala pang Luningzo na hindi nakakakuha ng lalaki. Bakit parang nararamdaman ko, parang lumalamig ang harapan ko? Anong nangyari, Luo Jing? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. Medyo na-excite lang ako kanina, kaya parang lumamig.
Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Mga kaibigan, ngayon ay ang aking kasal. Salamat sa inyong mga pagbati.